tagal! Parang dark marks left on my pimples. Ilang linggo na nandyan pa rin. Sobrang tagal! Parang nandyan forever. Andito pa rin! There was no violation of privacy, Karen. Ang malinaw na kino-cover nung batas na tinutukoy niya ay yung deliberate at saka knowing. Hindi sinasadya nung nakuhaan niya sa litrato ng lahat ng mga personalities, nakuhaan din niya ng litrato si Secretary na inadvertently din ang linaw na nabasa nung i-enlarge niya yung photo na iyon, Secretary. Para yung accidentally overhearing someone in a room carelessly, no? So, walang paglabag sa karapatan. Bakit siya nagpoprotesta na nilabag yung privacy niya? May sinasite pa siyang isang batas. Is he therefore confirming na totoo yung mga text? Napakahaba niyang sagot. He seemed to neither confirm nor deny na totoo yung communication. Pero dinivert niya, nag-counter-attack siya na yun na nga paglabag daw sa karapatan niya. But on the other hand, yung ibang mga taga-suporta niya are citing nga that laws, or they're saying na it was a fake messages. So, if they are fake messages, why should I be accused of illegally intercepting them? So, ano ba talaga, kuya, ang kwento? Totoo ba yan? Totoo. The Secretary has until this morning not categorically addressed the real question. Totoo bang nahulihan siya, caught in the act, plotting against a sitting senator during a Senate hearing right in the Senate session hall? So, totoo ba o hindi na nahuli siyang nakikipagkuntsabahan sa isang grupo na harasin ang oposisyon? And if he's really some of the members and some of the leaders of VACC are really going to file cases against, well, sabi ko nga noon, kaya akong tawagin lang makipagpalitan kay Presidente ng mga ganung ding mga personalan na insulto, mga ad hominem arguments. Dahil lang sa akin ay, at kahit pag ina-address ko si Presidente, ang akin ay yung mga polisiyan, yung mga issue. So, lalo na kapag galing sa lobby mismo ni Presidente, our highest elected official, our head of state, kahit wala siyang nakasulat na executive order, pero yung paglagay niya sa mga bagay-bagay tulad ng patayan at impunity sa public agenda, kapag sa salita niya, he engender, of course, there's no written EO. What government in its right mind down a policy of 1,000 pesos to a Human Rights Commission or kuntsabahan ng DOJ, ERC on the important issue of energy? Magsalita lang si Presidente and he is rich in language, people to kill, criminals, suspect, flagrant violation of rule of law and due process and human rights. Nakatahi sa isang sorry, ongoing tragedy of downgrading human rights. I understand, but what makes it wrong, Karen, what makes it unethical ay hindi siya ordinaryong text, and apparently hindi ordinaryo yung ka-text niya, at lalong hindi ordinaryong pinag-uusapan nila. Kasi sabi nitong Kong Ji, tinuruan, kinonfirm ni Secretary. So, inaakusahan niya ako na minamanipula yung witness. And I challenge him. The testimony of witness MC ay hindi pumasa sa bar of truth niya. Samantalang confirmatory dun sa lumabas sa ballistic exam at saka sa autopsy at saka ng PNP. At lalong hindi ordinary yung pinag-uusapan nila kasi iniengganyo ni Secretary na bilisan nyo ang pag-file ng mga kaso laban sa kanya. Now, that is so improper. Ang DOJ Secretary ang pinakamataas na law na justice official natin. For any cases filed in his office, tulad ng ginawa nila kay Secretary Laila noon, siya mismo ang secretary ay o office niya ang magpapass on whether may probable cause o hindi, whether kumbaga sa salitang kalye nga tutuloyan ng kaso yung akusado. So there he was, naglulutong Macau. Ganyong isang grupo, filean nyo ng kaso ito, and then darating sa opisina niya, siya ang magdidesisyon tuloy ba yung photographer na iyon who happened to be in We Will, Karen, I promise you we will. There's a growing number of us committed to restoring if not augmenting the CHR budget. The House and the President seemingly mixed signals, pero hindi rin mixed signals kasi kahit sa komento ni Presidente sa ginawa ng House kahapon, ininsulto pa niya si Chairman Chito. So talagang lalalim yung pakiramdam natin na so ganyan na lang kamura ang tingin ng House, karapatang pantao na kaliwat ka ng patayan, ito pa ang gagawin ng House. This really adds to the terrible impression na atras ng paatras yung administrasyon sa ating national and protect human rights. My fellow senators and I are calling on all of
of us in the Senate, in a way, it was the straw that broke the camel's back. Pero ang bigat na ng pinapasa ng camel na yan. Siya yung isa sa mga nagpasimuno ng, halimbawa, yung bantang ipakita, yung fake sex video ni Senator Laila. Siya yung nung kasagsagan ng Marawi crisis, inakusahan sina Senator Bam at Senator Sani terrorist. Siya yung, ito napakabigat, just recently, siya yung nagpa-downgrade sa kasong murder kina Superintendent Marcos, mere homicide, pagpatay kay Albuera Mayor Espinosa. Siya yung sa isang hotel sa The Fort, samantalang si Ginoong Lam kahit noon ay humaharap sa isang kaso at iniimbestigahan. So maraming may mga sins of commission pero may sins of omission din. Samantalang ang ating Justice Secretary ay dapat hinuhold ang sarili niya sa napakataas na bar. Fairness, impartiality. Secretary of Justice nga siya hindi Secretary of Injustice.